Ito po ang sabi ni dating Senador Antonio Trillanes, dapat damputin. Sa gitna ng pagpapatuloy ng usapin tungkol sa warning shot incident sa Senate Complex, diretsang sinabi ni Antonio Trillanes na dapat umanong arestuin ang National Bureau of Investigation, NBI, si OSA Chief Mau Aplasca kapag lumabas ito sa loob ng Senate premises. Itong si Aplasca, pag lumabas ito sa Senate premise, dapat damputin ng NBI yan. Grabe, no? Ang lakas ng loob ni ano. Ano po ang kaso? Bakit po dadamputin? May kaso rin po ba yan sa ICC? Kasi po, nauunawaan na po ng mga Pilipino ngayon, na wala na po tayong kinalaman dyan sa ICC. Maski po si Torre, nagsabi na po na hindi po pwede yung direkta ICC tapos dadakipin na natin. No? Nagtataka nga si Torre, bakit hindi dumaan? Nariyan daw po sa PNP, yung PCTC, yung Transnational Crime, Transcrime. Yung pong nag-utos kina Torre para dakpin si Tatay Digong. Bagamat hindi tayo naniniwala din doon sa katwiran ni Torre, at least eto, meron po silang sinunod na tagalabas ng bansa. Yun nga yung pinagmulan, yung Interpol. Pero ang question nga po, maglalabas pa ba yung Interpol ulit, no? Ng red notice dito Kalabato, samantalang nakuryente na po sa unang pagkakataon yung Interpol, 'di ba? Kay Tatay Digong po, malaking-malaking usapin po 'yan. Kaya nga po, 'yan po yung paliwanag ni Lito Banayo. Hindi ko rin po alam kung bakit niya pinapaliwanag ng gano'n. At least lahat ng pumapabor sa paliwanag natin, iko-quote natin. Sabi ni Lito Banayo, nakuryente na yung mga Interpol. Dito po ginamit yung Interpol dito po para katwiranan kung bakit na pinadakip si Tatay Digong. Samantalang ang Interpol po ay isa lang po 'to, hindi po sakop. Tandaan po natin, ang ICC po ay hindi sakop ang Interpol. Pareho po silang separate international institution, no? Magkaiba po sila, wala po nakakasakop, hindi po sakop ng ICC ang Interpol. Malinaw po 'yan sa sinabi ng presidente ng Pilipinas na hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Kaya itong mga nagsasabi po na mga pugante si Bato, yun ang dahilan bakit kami naghanap ng asan yung sa local court. Asan yung warrant mula po sa local court. Dapat naunawaan natin na matagal na tayong wala sa ICC. Kasi uto-uto kasi to si Sandanya. Hindi mo ba naintindihan, Percy? Ikaw lang ang nagsasalita. Ikaw lang ang pinagsasalita nila kasi hindi ka abogado, wala kang alam, tabingi ang katwiran mo. Tabingi ang katwiran mo. Matagal na po tayong panahon pa po ni Tatay Digong. Hindi na tayo miyembro ng ICC. Pag naglabas po ang ICC ng kanilang warrant of arrest, wala po tayong pakialam doon. Alam nyo ba yun? Hindi nyo alam yan kasi nga akala nyo tama yung ginawa kay Tatay Digong, kaya nga natin kino-question . Yung ginawa kay Tatay Digong, kaya nga ang tawag ng kampo ni Tatay Digong sa ginawa sa kanya, kidnapping. Kasi illegal yun. Dahil hindi na tayo miyembro. Oh. Ngayon, pati po yung nagtanggol kay Bato. Alam niyo po ang Sergeant of Arms, inutusan po yan. Ang pangunahin pong trabaho ng Sergeant of Arms,
proteksyonan po ang Senado, proteksyonan ang mga senador. Proteksyonan po yung institusyon. Sa tingin ba ninyo mali ang ginawa ni Aplaca? May mga armadong grupo na hindi nakipag-coordinate kahit na ano pa yan. Dapat nga NBI pinagpapaliwanag nyo eh. Bakit po wala pong paliwanag yung NBI? Bakit sila naroon sa Senate? Ano pong ginagawa nila doon sa Senate? Yun lang naman eh. Kung wala sila sa Senate, Aplaska. Ano ba sinabi ko? Aplaca? Aplaska po, Aplaska. Kung wala po sila sa Senate, paano sila mapuputukan? Paano sila makakaganti ng putok? Simple lang, di ba? Sino po ang nag-utos sa kanila na magpunta sa Senate? Doon po kasi nagmula po yung ating kaguluhan lahat eh. Ang putukan po, kahit na ano pa pong sabihin nyo, Aplaska. Kahit na ano pa pong sabihin ninyong katwiran, na hindi sila yung una nagpaputok, na sila ay gumanti lang ng paputok, in the first place, paano magkakaroon ng putukan kung naroon kayo, kung wala kayo doon? Hindi naman kayo nagpaalam. Ang sinasabi ni Matibag, nasa GSIS kayo. Kaya dapat magpaliwanag din po yung taga-GSIS. Bakit nila pinayagan? Alam po nila eh. Kaya dapat isama po sa investigasyon. Kung mag-imbestiga po yung Senate, isama po yung nag-request di umano. Hindi po trespassing. Wala talaga silang dahilan doon kasi hindi po sila, di ba? Kung buti nga, hindi tapos ang problema pa nito, yung media na pinangungunahan pa ni Recto. Hindi ba nyo sasabihin fake news si Recto? Galit na galit si Cayetano kay Recto. Nag-post agad. Hindi man lang kinumusta. Hindi man lang kinumusta ni Recto yung mga senador kung okay ba sila. Alam niyo po ba yung executive secretary? Parang little president yan. Ano po yung purpose ng NBI doon, 'di ba? Dapat maimbestiga. Ano rin yung purpose ni GSIS? Bakit po nag-request siya ng mga NBI? Dapat malinaw din tong GSIS na to. Ano yung purpose mo? Bakit ka nag-imbita ng mga NBI dyan sa compound mo? Alam mo na yung compound, alam mo na yung compound ng GSIS at saka Senate, magkarugtong lang kayo dahil isang building lang yan. Okay. So, baliktad po kasi. Marami po nakikialam tapos sila pa po yung utos ng utos na ipadakip o ipahuli yan. Nagtataka po ako kay Trillanes eh. Ano po yung papel talaga ni Trillanes na legal eh? Kung wala pong legal na papel si Trillanes dyan, bakit po siya nakasawsaw sa lahat? Tapos baliktad pa ngayon, na-suspende. Si Aplaska pa. Yung mga nagsasabi po, mamaya sagutin po natin isa-isa yan. Yun lang po eh. Bakit po, siguro kung ang mga vlogger yan, yung na magsalita dyan sa mga tao sa gobyerno, halimbawa sabihin namin, dapat ipakulong na yung mga magnanakaw ng mga congressman na yan. Pag nagtukoy kami ng pangalan, baka may kaso na kami. Di ba? Eto, tinutukoy si Aplaska, dapat pag lumabas, damputin. Ano po ba otoridad ni Trillanes talaga? Bakit may kakayahan po siya magpadampot? Hindi ko po alam, malamang may nilalabag na batas yan eh. Yung utusan mo yung NBI, teka nga pala muna. Yung tanong ni Jinggoy, may tanong si Jinggoy dyan sa NBI. Pumasok kayo, eto ang tanong ni
President BBM has made a categorical statement that he did not issue any order to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. If that is truly the case, then the public deserves to know under whose authority were agents of NBI operating within the Senate premises. So dapat pong malaman baliktad tong media, lagi pong yung Senado ang may problema eh. Wala akong nakita sa media na nagtanong ng ganito eh, na ano ang ginagawa ng NBI dun sa Senate premises. Huwag kayong magsinungaling yung nagsasabi na nasa GSIS daw yung mga pinutukan. Dun na tumakbo kasi dun kayo galing eh. ABS-CBN yata yun, yung nakasubaybad dun sa mga pinutukan. Samantalang nasa GSIS, huwag nyo pong binubola yung tao. Isang building lang yan, Senate at GSIS. Yan na nga po ang problema namin. Bakit may NBI sa GSIS in the first place? Sa ganun pong pagkakataon na alam natin nariyan si Bato, alam natin na matindi po, bakit po may NBI dun na hindi pinapaalam? Tapos, nasa GSI, paano kayo naputukan ng mga taga-Senate? Dumayo pa ng ano. Ang linaw sinabi, di ba? Anong ginagawa mo rito? Paano puputukan kung nasa GSIS side sila? Who gave the directive and who must ultimately be held accountable? O katulad niyan, nakikita natin sa mga media, si Trillanes yung nag-uutos. O paano yan? Inuutusan ni Trillanes yung NBI?